ano ang chance nito na kahit papaano ay mabigyan ng panahon, opo, sa inyo pong plenaryo and makakuha kayo ng sapat na suporta? Tututukan ko ito. Siyempre, pagka medyo kabisado mo yung parliamentary strategies, alam mo naman kung paano ikakay mailulusot yan sapagkat doon lang sa Kongreso o both houses, ano? Lahat ng kumontra dito, mapapagbintangan ka. Ba't ka kukontra dito? Mapapagbintangan ka na ayaw mong maimbestigahan ka. Diba? So, kung pareho na sinasabi nila, nagsisitayo sila, sinasabi nila lahat sila sumusuporta sa ganito, sa ganyan na mga pag-imbestiga, dapat talo nilang suportahan ito. Palagay ko naman, magkakaroon ako ng pag-asa na mabilis ito, kailangan. Kasi gusto ko rin makipag-usap kay Pangulo at sabihin sa kanya na dapat ito ang apurahin namin at tulungan niya para ito'y maipasa sa both houses of Congress. Opo. Kasi ano po sir, di ba na-abolish yung Presidential Anti-Corruption Commission, na-abolish po ito eh. So, parang ito ho, mas, kumbaga, improved version po, kumbaga, titiyari ko yan. Opo, yes, definitely. It's an improved version at saka pwede naming balangkasin pa yan, depende sa magiging amendments or mga advice or suggestion ng ibang mga kasama natin para mas lalo lumakas ito. Okay. Sige po. So, Tito Sen, kami po'y aantabay din dahil nga kaninyo, bagamat si Senator Lacson sa aming interview kanina, sinasabi, napaka-easier said and done, ano? Yung pagbabalik tanaw sa 2025 BICAM, kayo po ba, will you still pursue that? Yung para magkaalaman talaga, sino po ang responsable dito po sa mga pangyayaring ito, kung saan nga yung bungled and then eto nga lumalabas po yung mga funder nitong insertions? Bungled and mangled. Opo. Oo, talagang hindi natin pwedeng tantanan sapagkat paano nangyari. Kailangan malaman natin kung ano nangyari at saka hindi lang yun. Kung pinopropose namin ngayon, pinopropose ni Senator Lacson at saka ng mga kasama namin na bawat amendment na ipapasok mo, so whatever project yan or whatever amendment gusto mo sa DPWH o sa DOH o sa DepEd, whatever, dapat alam kung sino nagpo-propose. Dapat alam kung sinong senador o sinong congressman. So, para magawin natin yan, malaman natin sino gumawa nitong 2025 budget. Sino yung gumawa sa BICAM nito na sinasabi nila na iilan lang daw yung umupo doon at sinulat lang. So, ano yan? Will that be part of the present Blue Ribbon Committee hearing or will you call for another? Paano malalaman natin yun? Ako tingin ko baka sa deliberations sa budget. Baka doon lumitaw yan. Okay, sige po. So, kailan po ito sir magsisimula? Para po dyan sa upper chamber? Pagsampa sa amin ng kopya ng NEP, siguro si Senator Gatchalian, umpisahan na niya yung mga hearing. Kailangan umpisahan niya sa DPCC, tapos umpisahan niya sa mga mga overview. Baka doon pa lang, pagkaalaman na tayo. Pag hindi, pagdating sa mga iba't ibang departamento, lalo na pagdating sa DPWH. Kasi pareho ngayon, meron ngayon 200 plus billion nasa NEP na budget ng DPWH. Ang tanong dyan, sino naglagay niyan? Opo. Sino naglagay sa NEP? O sino sa Executive Department? Meron bang naglagay dyan na meron bang naglapit na dyan ng mga senador o congressman? Opo. Kung hindi, lalaki yan. Or dapat yan, mabawasan yan. Sapagkat kung 200 billion, ano ba ginawa ninyo sa 500 billion last year? Wala kayong nagawa Pagkatapos ngayon, 200 billion uli. Opo. Ito Sen, napapanahon po itong panukala na inihain ninyo para magkaroon o bumuo nitong independent body. Ano po ang wisdom dito sa Independent People's Commission considering na pakadami na nating ginagawang investigation? Yun na nga. Pero tingnan nyo, sino mag-iimbestiga dito sa mga nangyayari ngayon? Palasak laganap yung korupsyon na ito, ibang klase dahil noong mga nakaraan nasa mga milyon-milyon na mga pinag-uusapan na pinag-iimbestigahan, pero dito bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito bilyon-bilyon na pangangailangan ng mga kababayan natin, mga dilapidated classrooms, mga walang farm to market roads, tapos
Di ba? Ang progreso ng bansa as a whole nai-stymie dito sa mga ganito pagkatapos ganyan na mangyayari nito nakaraang taon. Grabe to. So, nakita ko kung ang DPWH, ang COA, ang Congress, compromised. It's about time na tayo ay magkaroon ng isang independent body to take charge. Kaya ang panukala ko is creating an independent People's Commission to investigate anomalies in all government infrastructure projects. So, ang importante dito is walang politiko. Walang politiko dito sa mga maya-appoint na to at meron ditong mga 5 members na pinopropose ko rin sa batas na magiging makasisiguro tayo na magiging maayos ang investigasyon. Kasi sa kasalukuyan, ito hindi titigil ito. Magkakaroon investigasyon Senado. Anong finding in aid of legislation? Magkakaroon investigasyon ng Congress. O, siguro ang DOJ baka maatasan o ang COA. Pero sabi ko nga, sila mismo at tayo mismo meron tayong mga laman na compromised So, ito kailangan apurahin. Ang pagka-create ng Independent People's Commission, apurahin. Saka, naman to napapanahon dapat At ang sinasabi po ninyo na bubuo dito ay mga Supreme Court o kaya Court of Appeal Justices. Tama po ba? So, ang chairman dapat, ang naisip ko rito is, dapat ito ang composition nito kahit 5 lang. Minimum of 5, Yung chairman dapat retired Supreme Court Justice or a Court of Appeals Justice. At yung mga miyembro dapat merong isang certified public accountant, merong isang civil engineer or arkitekto, merong isang representative from a reputable NGO at isang academician para academician who specializes in public administration or economics. Kasi kailangan ito para mabigyan ng maayos na investigasyon. Bibigyan natin kasi sila dapat ng power power to investigate and file cases kasi kami mag-iimbestiga tapos ano mangyayari, i-recommend na lang namin. Di ba? Wala naman kami power para mag-file. So ito para pwede mag-file ng cases, pwede mag-issue ng mga subpoena, pwedeng itap nila ang assistance ng enforcement agencies para sa lahat ng anomalya in government infrastructure projects. At paano po pipiliin kung sino yung mga uupo na Supreme Court Justices, mga accountant? Kailangan appointed by the President. At ang pinakamaganda rito, at least meron mga 2-3 pinagpipilian ng Presidente sa isa-submit ng mga concerned citizens, civil society, NGO. Ganun dapat. Pero ito, Tito Sen, oras na mabuo itong IPC, hindi lang ito focused sa flood control projects. Hindi. Dapat ito sa lahat ng klaseng anomalya sa gobyerno, whether infrastructure or hindi. Kaya nga, Independent People's Commission to investigate anomalies. In all government projects, dami yan ang kailangan kasi nga, yung tatagal naalala nyo ba yung Agraba Commission noong araw? Nagtatanong nga sa akin, baka pareho lang ng Agraba Commission yan. Hindi, kasi yung Agraba Commission, binaril ng Supreme Court yun dahil sabi ng Supreme Court, created yun para sa investigation lang doon sa assassination ni Ninoy. Hindi, so thereafter, wala na yun. So nung nag-iimbestiga yung Agraba Commission, sinabi ng Supreme Court, hindi pwede, hanggang doon ka lang kayo So ito naman, hindi, open ito. Basta kahit anong anomalya sa gobyerno. Okay. So, Tito Sen, Yes, sir. Tito Sen, pwede ba kami maglambing? Opo. Kasi, sorry po, ito ho kasi sa House, nanood kami nung kanilang macro ho kasi muna yan, di ba? Macro presentation po ng budget, itong Budget Development Council, no? Itong sila Amena, sila Secretary Ralph. Nanood kami. Ang pinag-uusapan nga nila kung magkano ang kinikita ng gobyerno, magkano gagastusin, magkano uutangin, revenue sources, etc. Opo. Magkano ang proposed budget, etc. Wala po kasi ni isa nagtanong. Okay? So, ganito kalaki ang uutangin, ganito kalaki ang budget. Ano ang paraan nyo para makatipid? Wala po nagtanong. Ang punto ho namin, senators, kami ng mga nagmamasid, nakikita naman namin yung pagwawaldas.
di ba? Oo. Sa mga opisina, di ba? I mean, para bang kailan kasi tayo sa bahay, sinasabihan mo ang kasambahay mo, anak mo, anak magtipid ka naman. Oo. Magtipid ka sa kuryente. Anak, di ba? Hindi napupulot ang pera. Opo, magtipid tayo sa ating gastusin. Wala akong nagtanong, ano ang gagawin ng gobyernong ito na makatipid kayo sa MOOE, kuryente ninyo, gasolina ninyo, supplies ninyo. Pwede bang maitanong lang natin yan? Baka Maganda may yan. programa sila. Maganda yan. Sige, kami, pangungunahan ko. Pagdating ng aming umpisa ng budget deliberations, lalo na sa DBCC, yan ay isa sa mga tatanungin natin. Opo. Baka pwede mangyari yan. Opo, Pwede baka lang namin kasi- umpisahan sa amin sa Senado. Di ba? Umpisahan namin. At tatanungin ko sila. Very good question. Opo. Ano lang yung kaparaan na para maramdaman din po namin, kasi halimbawa, ikaw public official, okay, sabihin na po natin private yung vehicle mo. Tama? Okay. And then yung backup mo, private din. Okay lang. Tanong dito, yung mga escort mo, ilang pulis to? Di ba? Lahat yung may sweldo eh. Oo. Yung mga, lahat din yun, di ba? I mean, Oo, tsaka yung mga pulis na yun, imbis na nagbabodyguard dito sa mga politiko, dapat nakakalat sa sa Pilipinas, sa Metro Manila, o saan dapat nadagdagan ng police visibility. Imbis na bumabakap dito sa mga duwag na napakaraming bodyguard. di ba Tito, para lang maramdaman namin, kasi kung kami nagtitipid, baka pwede gobyerno magsimula sa pagtitipid. Correct. Tama kayo. Oo. Opo, yun lang Tama naman. yun. Lambing lang po yun, Tito Sen. Hindi, tama yun. Maganda yun. Sigurado, ganun din ang nasa isip ng mga kababayan natin. Maganda yung sinabi mo na yan. Yamat ko. Opo. Kakalampagin ko sila dyan.